congressman and senators alike. Bilis natin makapag-condemn to the highest terms yung ginagawa nilang pambubuli sa ating mga sailors at ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea, ating military. Tapos pagdating sa budget, tanggalan. Yun Parang- na. Hindi lang inconsistent, kundi talagang kaplastikan. Ito pa ho mga kababayan, Marcos won't be buried in the libingan ng mga bayani forever. Never again. Palakpakan natin. Before and after ho tayo. Ayan na ho sila ngayon, anak ng tokwa. Anong masasabi nyo? Hayon na nga ho mga kababayan, dito sa video na to, pag-uusapan ho natin itong mga maiinit na kaganapan na to sa ating bansa ngayong araw na to. Grabe ho talaga itong mga dilawan na to, lalong-lalo na itong si Kiko Pangilinan. Meron ka pang nalalaman noong una na never again, never again. Isa ho yan sa mga sumisigaw sa karsada na galit sa mga Marcos. Ngayon mga kababayan, kita nyo naman ho, pa-picture-picture lang ho siya dito kay Marcos Jr. Yan ho ang ilan sa mga nag-leak na larawan na kung saan talagang enjoy na enjoy. Etong mag-asawang si Ate Shawi at itong si Coco Pimentel dyan sa pa-picture-picture nila na yan kay Marcos Bangag at dito kay Lisa Araneta Lasinggera. Di umano. Ayun na nga mga kababayan, bago natin umpisa ng ating talakayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin. Click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ang pinaka-unang makakita sa ating mga reaction video. Wala pa hong 3 segundo ang pagsasubscribe. Ayan, bago natin umpisahan, 1, 2, 3, ganun lang ho kadali mga kababayan. Ayun na nga, ano ho ba ang mga sinasabi nitong si Kiko Machin? Hindi, magagalit yan eh. Kiko Pangilinan. Noong ano pa ho siya, noong hindi pa nakaupo itong si Marcos Jr. bilang presidente ng ating bansa. Ito ho ang ilan sa kanyang mga post nung mga naunang panahon. Ito ho, paano makaka-move on ang mga Pilipino kung patuloy na itinatanggi ng pamilya Marcos ang kanilang bilyong dolyar na di mapaliwanag na kayamanan na pasadsad sa ating ekonomiya. Yan ho yung mga litanya nitong si Kiko Pangilinan noong 2018. Ito pa ho mga kababayan, paano makaka-move on ang mga tinorture at mga pinatay kung wala man lamang pagsisisi, walang pagtanggap at pag-amin sa maling nagawa nila. Naku, yariho tayo dyan, Senator Kiko Pangilinan. Ayun, Kiko Pangilinan, no? Paano ba yan? Ito pa ho, mga kababayan. Ito pa. Dapat itigil ng mga Marcos ang paggamit ng nakaw na yaman. Ito, para mag-sinungaling at ibahin ang kasaysayan. Naku po, iniiba pala kasaysayan. Ito pa ho mga kababayan, Marcos won't be buried in the libingan ng mga bayani forever. Never again. Palakpakan natin. Before and after ho tayo. Ayan na ho sila ngayon, anak ng tokwa. Ano ang masasabi nyo? Yaan ho ba ang kandidatong susuportahan nyo? At base doon sa mga peking survey na naglalabasan ngayong mga panahon na to, nangunguna na ho itong mga dilawan na to. Di ba? Grabe ho, talagang dikit na dikit ho talaga itong mga Marcos at mga dilawan. Kaya naman talagang ultimate pambubudol ho ang ginawa nila noong 2022 presidential election. Grabe, di ba? Yung mga sinusuka nyo, yung mga galit na galit kayo ng mga dilawan, ngayon ho, kasama ho nila itong si Lisa Coca at itong si Marcos Bangag. Di ba? Nakakalungkot lang hong isipin na para sa posisyon, para sa impluwensya, para sa pera, kaya ho nilang lunukin lahat ng pinagsasabi nila dito sa mga Marcos na to noong mga naunang panahon. Buti pa naman ho tayo, mga taga-suporta nitong si Tatay Digong, nung nakita na ho natin na nung palpak na ang pinagagawa ng administrasyon na to, talagang dumistansya na ho ang ating mga kababayan dito sa bangag na administrasyon na to. Heto na ho nga mga kababayan, ito matindi dito, ito ho. Ito mga kababayan, usap-usapan pa rin ho yung sinabi
nitong si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na kung sakaling ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, ang ilalaban daw ho ng PDP laban, walang iba kung hindi itong si Senator Robin Padilla. Ang tanong ho dito mga kababayan, sang-ayon ho ba kayo na kung sakaling itong si VP Sara ma-impeach, matanggal sa pwesto, ang ilaban ng PDP laban, itong si Senator Robin Padilla. I-comment nyo ho sa baba at ng ating mapag-usapan yan sa comment section. Dahil dapat ho, ika nga, expect the unexpected, ika nga. Di ba paghandaan ho natin yung mga bagay na iniisip natin na malabong mangyari. Di ba ho mga kababayan, di naman ho natin inaasahan na magbabangag lang ho itong si Marcos Jr. pagka nakaupo na ho siya ng pagka-presidente. Hindi ho natin inaasahan yan. Hindi ho natin napagandaan yan. Anong nangyari? Nagkanda hindot-hindot ho itong administrasyon na to. At ngayon, yung mga naumpisa ni Tatay Digong, nakompromise ho lahat. Kaya ngayon pa lang, wag ho kayong mahiya na pag-usapan itong mga ganitong ideya na pinapalutang ng mga malapit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base ho dito kay Atty. Salvador Panelo, nag-usap na silang dalawa ni Tatay Digong na kung saan napag-usapan nila kung sakaling matanggal sa pwesto itong si VP Sara, ano ho yan? Perpetual disqualification. Ibig sabihin ho, hindi na ho makakahawak ng pwesto sa pamahalaan itong si Vice President Sara Duterte. Hindi na ho siya makakatakbo ng anumang pwesto sa pamahalaan kasi perpetual nga di ba? Forever na ho yun mga kababayan, ika nga. O kung mangyari ho yung kay VP Sara, sino hong ipapalit natin? Sino hong magiging kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mag-i-comment nyo ho sa baba kung sino gusto nyo dyan. Pero base ho sa ating nakikita, kung tayo tatanungin, base sa ideolohiya at prinsipyo, naku, wala na ho tayong, siyempre iba ho yung matalino, iba yung merong tsansang manalo. Kung matalino, marami ho tayong mailalagay na matalino. Ang tanong, mananalo ba sila? Doon ho tayo sa may prinsipyo at alam natin na yung ideolohiya ni Tatay Digong, ganun na ganun ho ang tayo nitong si Senator Robin Padilla. Sang-ayon ho tayo kung tayo tatanungin na kung sakaling ma-impeach si VP Sara, kung yun ang napag-usapan nitong si Atty. Panelo, at nitong si Tatay Digong, sino ba naman ho tayo para questionin ang pag-uusap na yan? Eto na ho. Pakinggan ho natin itong report dito sa UNTV. Naghahanda na ang kampo ng mga Duterte kung sakaling hindi makatatakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial. Ngayon, kung meron ho kayong question diyan sa sinasabi na yan, itong si Atty. Salvador Panelo, kung kini-question nyo ang karunungan na yan na napag-usapan nilang dalawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka hindi ho kayo mga Duterte supporter, ito ho kasi mga abogado to, kumbaga hindi pa nangyayari, ina-anticipate na nila yung pinaka-worst case scenario, matanggal si VP. Ano magagawa natin? Mga bangag yung mga nakaupo. Talagang nagsasalita na yung mga Muslim Alliance, INC, KOJC, yung mga kababayan natin nagsalita na itigil yung impeachment. Bukas daw ho mga kababayan, meron ihahain yung pangatlong impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. So ano hong gagawin natin? Magtitinginan na lang tayo pagka tinanggal si VP Sara. Dapat meron ho tayong frontrunner, ngayon pa lang, makilala na ng ating mga kababayan kung sino ang individual na ilalaban kung sakaling hindi makatakbo itong si VP Sara. At kung yung individual ba na yon, meron ho ba siyang tsansang manalo? Dalawang bagay ho yan, ha? Dapat merong prinsipyo at meron tsansang manalo. Pagka ho yung dalawa, isa sa dalawang criteria na yan, hindi ho natin na-meet, hindi ho pwedeng tumakbo ang isang individual ng pagkapangulo. At sabihin pa natin na gift from God yan. Pero dapat meron pa rin hong statistic na magsasabi na merong tsansa ang individual na yan na manalo ng pagka-presidente. Noon ho kasing 2022 senatorial election, nanguna ho yung si Senator Robin Padilla. Kaya kung tayo tatanungin dito,
Attorney Panelo, dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. Sino ba naman ho tayo dito, di ba? Di naman ho tayo abogado at yung mga nagkokomento kung di rin ho kayo abogado at kung tunay kayong taga-suporta ni Tatay Digong, kung ano man ho ang napag-usapan o kung ano man ang ilinabas nitong si Attorney Salvador Panelo, malapit ho yan kay Tatay Digong, yan ho ang katabi niya noong sa Senado at sa House of Representatives. Kaya malamang sa malamang, mataas ho ang tsansa na talagang pinaghahandaan na nila yung worst case scenario. Hari nawa, no, hindi matuloy yung impeachment na yan at talagang yung pangangalampag natin kung sakaling mag-umpisa yan, sana marinig ng mga congressman at senador na tatrabaho dyan sa impeachment na yan. Tuloy. Tiwala si Panelo na malaki ang tsansa na manalo ni Senator Padilla kung itong ipapalit nila kay BP Sara. Anya, nakausap na niya si Senator Padilla tungkol dito at Yun! speechless umano ang senador sa plano ng kanyang partido. Ayun na nga mga kababayan, ano hong masasabi nyo dyan sa lumabas na balita na yan, no? Ako ho, kung yan galing kay Tatay Digong, wala ho ako sa lugar para questionin yan. At kumbaga tayo ho, sumusunod lamang kung anong sinasabi ni Tatay Digong. Ngayon, kung ayaw nyo sumunod kay Tatay Digong, nasa sa inyo ho yun. Ano lang naman ho ako dito, di ba? Kung hindi ho kayo sang-ayon dyan sa ideya na yan, hanap ho kayo presidente nyo. Yung kagaya ng paghahanap nyo ho nung 2022, ha? Yung pakiramdaman nyo lang ho. Di ba? Yung, kunyari, sinabi nitong si Marcos Jr. at tambaluslos ang presidente. Mga ganun, yung feeling, maging suwail ulit kay Tatay Digong, yun ho gawin nyo. Hindi, matatalino ho yung mga kasama natin dito sa PH Update. Intended ho yung ating sarcasm na yon para doon sa mga matitigas ang ulo, para doon sa mga suwail na taga-suporta ni Tatay Digong. Kung ano lang hong sinabi ni Tatay Diggs, yun lang ho sundin natin. Para meron ho tayong isang pag-iisip, isang galaw, isang kumbaga diskarte dito sa mga nangyayari na to. Wag ho tayong magkakawatak-watak. Yung iba dyan kasi mabibo. Robin? Ano ba yan si Robin? Ba't alam nyo pa kay Tatay? Kayo na lang maging presidente, kayo na lang maging Tatay Digong. Hindi na si Tatay Digong. Do hindi pa naman official yan. Kumbaga, yan pa lang ang pinalutang. O yan ang pinalutang, hindi pa official, pero tayo, sold na tayo dyan. Dapat kasi criteria, may prinsipyo at may chance ang manalo. Doon ho tayo. At ngayong mga panahon na to, kung hindi pa na-i-impeach si BP Sara, 110% Vice President Sara Duterte, siya ho dapat ang maging presidente sa 2028. Eto na ho, dito na ho tayo kay interview nitong si Senator Bato de la Rosa. Naputol ho kanina, eto mga kababayan. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. On ating mga kapanayam, ngayong araw na ito ng Sabado sa ating programang Usapang Senado, ang chairman ng Senate Usapang Committee Senado? on Public Order and Dangerous Drugs, Bato de la Rosa. Hi sir, Yo. magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Sally, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat. Mhm. Sir, una muna, natapos niyo na po yung inyong taunang obligasyon na magpasaho ng pambansang budget. At kayo po isa sa mga vice chairman ng Senate Committee on Finance. So, nung may labas na ho yung BICAM report, isa ho kayo sa mga dismaya. Maaari po bang malaman alin sa nilalaman ng BICAM report ang kayo ay disappointed? Unang-una, no? Yung ating pakiusap na dagdagan yung budget ng Office of the Vice President ay big time. Pangit ang dating. Pangit ang dating nitong Senator Bato. Yung modernization ay kinaltasan ng House of Representatives ng 10 billion pesos nung naging successful tayo. Paglabas ng Senate version, tapos naging 50 billion uli yung modernization fund. Pero pagdating sa BICAM, kinaltasan na uli ng 15 billion. So, wala ang iwan. So, dismayado tayo dyan. Tapos, yung sa AKAP, kahit na nanggal sa Senate version, yung AKAP, pagdating sa BICAM, ibinalik niya. Tapos yung PhilHealth, lagyan ng zero budget. So,
masyado tayong desimayado sa naging resulta. So sir, hindi na talaga kayo pumirma doon sa BICAM report, pero pagdating ho sa ratification, sinuportahan nyo naman po yung ratification ng BICAM report. Sir? Senator De La Rosa? Hi, sir. Pangit Hello, si Senator. Senator Bato. So sir, hindi ho na talaga kayo pumirma dun sa BICAM report o eventually nag-sign din po kayo? Hindi ako nag-sign talaga, hindi ako nag-sign. Mhm. Pero sa Hindi ako ratification, sinuportahan nyo naman po, nag-yes naman kayo sa ratification. No, hindi ako nag-ratify. Hindi ako nag-boto sa ratification. Hindi ako nag-boto. Mhm. So So sir, what's the use of voting for the ratification when I did not even sign the committee report, di ba? Kung sa bagay, hindi na nga kayo pumirma sa BICAM report, ba't nyo pa susuportahan yung ratification considering na marami kayong hindi kayo kontento sa maraming nilalaman kagaya na binanggit ninyo. So kayo po ba nagkausap na ni Vice President Sara Duterte tungkol dun sa kinahinatnan ng kanilang budget for 2025 na hindi na nadagdagan yung 700 billion? Wala, hindi kami nag-usap tungkol dyan, no? In fact, no, never man din siya na dagdagan yung pundo nila. Hindi siya nag-usap. Tayo lang naman isa in our own initiative at saka yung ibang kasama natin sa Senado ay nakiusap sa liderato ng Senado na baka pwede maibalik a certain percentage of that budget dahil kinat nila by 63%, di ba? Kinat na by 63%, nakiusap kami na kung pwede, balik lang yung 13%. Hindi pa rin kami pinagbigyan. Ngayon, sabi ko, kahit na yung 3% na lang, which is amounting to around 21 million pesos, yung 3%. Para lang, just to prove to the House of Representatives na hindi kami rubber stamp nila, hindi kami susunuran nila. Kung ano gusto nila, ay sila yung masusunod. So, sabi ko, may sariling stand tayo as an institution, yung Senado. Hindi tayo susunuran sa kanila. So, ayaw pa rin, hindi kami pinagbigyan. So, wala kaming... So, anong ibig sabihin nun, Senator Bato? Rubber stamp kayo? Sunod-sunuran ng Senado ngayong mga panahon na to. Kay Tambaluslos, naku, nakakalungkot naman hong isipin yan, no? Grabe naman hong mga nangyayari dyan sa Malacanang. My goodness, ibang klase ho talaga. Oo, ang daming mga mahilig ho talaga sa party. Pagka ho pala, bangag, base dito kay Ma'am Cathy Binag, no? Pagka bangag ho pala, pagka mahilig sa drogay, talaga na mga trip ho niyan, mayat maya may party. Kahit na naghihirap ang sambayanan, mayat maya may party sa wala kaming nagawa. Ano nangyari? So sir, kahit member kayo ng BICAM panel, pagdating doon sa pagbuo ng final version ng 2025 budget, wala na rin kayong naging boses doon, sir? Parang hindi nyo mamaya na lang na rin ipaglaban yung mga gusto nyo sana na dagdag na budget sa ilang ahensya ng gobyerno like the Office of the Vice President. Meron naman, at least somehow, no? Nag-isip ng ating chairman pagdating sa Senate version, dahil balik natin yung 10 billion pesos sa AFP modernization. AFP modernization. Pero nga lang, pagdating sa BICAM, wala man talaga, kahit maglulupasay ka pa doon sa kaka-object, BICAM, wala man mangyari dahil majority rules naman talaga. It's a numbers game, so wala mangyari dyan. Wala na mangyayari. Sir, sabi ni Senate President Chis Escudero, wala naman daw talagang perfect na pambansang budget. Talagang mayroon at mayroon na mga nadidismaya. Pero, ang sabi niya, ito daw 2025 budget, yung allocation ay tiniyak nila na naaayon ito sa mga priority programs and projects ng Administrasyong Marcos dahil para masuportahan daw yung mga programa at proyekto ng administrasyon. Yes, kung perfect budget, there's no perfect budget talaga. Kung gusto mo talagang sumunod doon sa yung priority projects ng Malacanang, then sundin natin kung anong gusto nila. Yung mga gusto nila na
tanggalan ng 10 billion pesos yung AP Modernization Fund despite doon sa mga nangyayari sa West Philippines na palagi na lang tayo binubuli doon ng mga Chinese doon at kung mayroong mangyari, ang bilis natin mo, yung mga politiko, no, ang bilis sabi ng mga legislators, congressman and senators alike, ang bilis natin makapag-condemn to the highest terms yung ginagawa nilang pambubuli sa ating mga sailors at ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea. Kailangan natin i-improve yung ating armed forces, ating military. Tapos pagdating sa budget, tanggalan. Grabe naman. Yun na. Parang hindi nagiging consistent, ano po? Hindi nagiging consistent. Hindi na correct? yung consistent, kundi talagang... Ano yun, hypocrisy yung nangyayari dyan, nak ng tokwa. Galit na galit kayo sa mga Chino pag napapahiya yung mga tropa natin dyan sa West Philippine Sea. Pagdating naman pala sa budget ng tokwa, hindi nyo man... Pang klase. Nakakalungkot. I don't know how to describe that. Kaplastikan? Plastic. Kaplastikan. Totoo. Real talk. Kaplastikan ho yun, kaplastikan. Ako rin mismo. Magiging plastic na dito. I am part of the legislature. Maging plastic na dito. Palagi na tayong galit na galit tayo pag binuli natin kasundaluhan. Pagkatapos. Suportahan natin. Tapos ngayon, modernization. Tanggalan pa natin ng 15 billion. Yun na. Parang hindi nagpapakatotoo. Talaga, ibang sinasabi, ibang ginagawa. Sir, That's what really is happening. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Sir, minsan, nagiging sa liderato ng Senado kapag marami nag-aalburuto o dismayado sa Dabaykam, lumutang yung rumors laban sa liderato ni Senate President Chis Escudero. Sa tingin nyo, it has something to do with the budget, kaya may ganung lumutang na rumors? So far, wala. Yung rumors lang yan, it remains to be a rumor, no? It remains. Rumor, kasi wala man talagang balita ako mismo. Wala mo ko ng balitaan doon, Sally, no? So, ako rin in fairness to our leadership, talagang kuwan din sila. Talagang ipit din sila. They want to please the other house and they want to please the Malacanang. And they cannot just ignore also our pleas. Yung mga pleas na mga kasamahan nila sa colleagues nila sa Senado, so talagang nagbabalance rin sila. But then again, kahit na gaano mo ibabalance yung mga kahit anong balancing action gagawin mo, meron talagang madismaya. So, ganoon talaga. That's reality. So sir, kahit na dismayado kayo, hindi naman masama ang loob nyo kina Senator Grace po bilang siyang chairman ng Committee on Finance. Hindi, alam ko kung gaano rin ka-pressure yung buhay ni Grace po. Lalong-lalo na, this is the first year that she's handling the budget, di ba? First niya nitong paghahawak ng budget, kaya alam ko rin yung pressure sa kanya, kaya hindi rin masama ang loob ko sa kanya. I can feel the pressure sa kanila. Pati na rin sa Senate President, ramdam ko yung pressure din sa kanya. Kaya ako na lang, intindihan na lang tayo. Intindihan na lang natin sitwasyon nila. Sir, dun sa zero budget para sa subsidy ng PhilHealth, kanina na-interview ko Senator Pia Cayetano, kanya hong seryoso ito sa Korte Suprema dahil sa tingin niya labag ito sa batas dahil may syntax law na under that law talagang may ini-earmark na taunang subsidy para sa PhilHealth. So sa tingin niyo may basis para i-consider at suportado niyo itong pinaplano na ito ni Senator Pia? Suportado ko yan. Kung para sa taong bayan yan. Ayan. Hindi lang yung syntax law, di ba? Mayroon ba portion ng income ng PAGCOR, ng PCSO, ay mapupunta dyan mapupunta dyan sa implementation ng PhilHealth. So, saan mapupunta yun ngayon? Kung
i-zero budget natin yung PhilHealth. Sabay-sabay ho natin pakinggan ang mga paalala nitong si Vice President Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Huwag na hong magpabudol. At sa 2028, kung ano man ang napag-usapan, kung ano man ang sinabi ni Tatay Digong, huwag ho tayong magbida-bida. Kung ano lang sabi ni Tatay Diggs, yun lang ho. Ang ano natin, ang ating susundin dyan. Game, pakinggan na ho natin itong ating napakagandang VP Sara. Game. Ang susunod po ay mensahe po ng korupsyon. Nako. Ako po ay galing sa pamilya na political dynasty. Sa totoo lang po, nanalo po ako una dahil sa tatay ko, dahil sa apelido namin. At wala pong makakapagsabi sa akin ngayon na hindi tama ang sinasabi ko dahil ako po ay example ng galing sa political dynasty. Ngayon pong darating na eleksyon, 2025, mamimili po tayo ng senador, mamimili po tayo ng mayors, ng vice mayors, ng mga congressman at mga konsehal natin. Meron po tayong dapat na tatlong gawin para po magbago ang mukha ng ating pamahalaan at magbago ang mukha ng ating governance dito sa ating bayan. Una po ay yung paniningil natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Bawal po sa politiko ngayon ang mangako ng kung ano ang gagawin niya sa susunod na taon. Pag ako nanalo, ganito ang gagawin ko. Pag ako nanalo, bibigyan ko kayo ng ganito. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Yun po ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises, pangako. Naibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Kasi ibig sabihin, meron siyang kredibilidad na mangako pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya naibigay yung kanyang pangako ng nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Yan po ang una. Pangalawa, nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang ayuda. Tinatago nila sa pangalang AKAP, AX, tupad ang kanilang pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April, hanggang sa araw ng eleksyon. Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko. Sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga botante. Correct. Pero pag-isipan natin, tayong mga botante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko? Pera ito ng bayan, hindi ito pera ng politiko. Kung binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat-dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Ibig sabihin, Palakpakan ho muna natin itong ating VP. Grabe talaga, napakahusay, you know? Kaya sigurado ho tayo, kaya kaya winawasak tong si VP Sara. Pag nagkataon to, sure win ho talaga to sa 2028. For sure.
Ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko sa iyo na nagbigay ng ayuda. Ang huli po na kailangan natin pag-isipan at hinihingi ko po sa inyo ay hindi po dahil Duterte yung tumatakbo ay automatic po ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa anak ni ganitong politiko, kapatid ni ganitong politiko, apo ng ganitong politiko ay ibigay nyo na kaagad ang boto ninyo. Kailangan po suriin ninyo ng mabuti. Meron ba ito siyang kakayahan maliban sa apelido na ibinigay sa kanya ng Diyos nang siya ay ipinanganak? Yan po ang tanong ninyo kapag kayo ay nakikinig sa kampanya ng mga politiko. Una, ano ang mga pangako na napako? Pangalawa, hindi niyo utang na loob sa kanila ang ayuda. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko ay automatic ang boto ninyo. Correct. Yan po ang kailangan natin gawin para mabago natin ang mukha ng gobyerno at ng pamahalaan. Bago natin ituloy ito mga kababayan, kung di pa ho kayo nakasubscribe, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin mga kababayan, isang share lang ho. Naku, magpapasko na, malapit na Pasko, di ka pa nag-share. Ano ba yan? Tuloy. Bawal na po ang mga opya sa sample ballot dahil marami sa atin binibigyan lang ng sample ballot, kopya tayo ng kopya doon sa sample ballot. Gumawa po tayo ng sarili nating listahan base po sa pagsuri natin sa kandidato. Kailangan po, wala akong kakayahan na magsuri akong mag-isa. O di sige, kayong mga senior citizens na organisasyon, pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo, sino ba ang karapat-dapat na umupo diyan sa pwesto. Sa tingin ko po, kung tayo po, ganyan po ang mindset, pag-iisip natin sa darating na eleksyon at mapabago natin ang mga tao at ang mapili natin ay yung mga karapat-dapat talaga na umupo diyan sa mga posisyon ay meron tayong makikitang pagbabago sa ating bayan. Sa tulong ninyong lahat. Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba. Pero itong si BP yung ginawang pambababoy sa kanya ng administrasyon na to. Kung di man siya makapagpatawad, siguro ngayong mga panahon na to. Pero itong Ali na to, meron hong busilak na kalooban to, ika nga. No, siguro sa mga susunod na panahon, mabibigyan niya rin ng kapatawaran yung mga yan. No? Pagka nakakulong na silang lahat. Kasi di pa nagpa-hair follicle test eh. Ako naman, papatawad ko naman yan si Marcos Jr. sa mga ginagawa niya na yan. At yang si Lisa at yang si Tamba. Pagka nakakulong na sila,
yung tipong convicted na sila sa mga kapalpakan nila o kung ano man yung mga dapat ikaso sa kanila, doon mapapatawad na ho natin sila. So always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat, na lalo-lalo na sa mga mga OFW dyan. No? Kung maabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, maraming salamat ho. Matatapos na ho ang 2024, magta-2025 na at magkakasama pa rin tayo dito sa PH Update. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat.